Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang kung pwede lang atras na rin ako nun. Nakakatakot. At sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate? Yung may-ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. Alis hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong denial sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Pinabibigyan namin yung isulat sa papel. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Yun na, para isa na lang. Siguro, papi, tingin na sa hindi rin naman niya masabi kung at kung banta buhay. May banta ko sa kanyang buhay, bakit toxicina ko? Wala banta sa kanyang buhay. pero tuwing dealing mo sa likod niya, may dalawa doon na bumubulo na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinakyan po na yate po. Para gamitin Parang, niya. actually, SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una, hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at saan galing saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Madam Chair. Sen Doroy, With the permission of related question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit nyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo No, po? you No, it tell us is the not truth right okay, now. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. Hindi ka dapat No. matakot. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero Oh, hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa aming Sige na. mga senador dito. Isulat mo sa papel, sino ang may-ari ng yate at sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sulat Saan ka nyo na. sumakay? Saan ka Andyan na yung sumakay? papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? It on the Natatakot paper? po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. Madam Pasensya Chair. na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair. Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya sa- namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss, pero Eh, natatakot po gusto ako mo pala, di i-discuss po sabihin mo sa public. amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwo-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po ako Let's take it nagwo-worry. one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Sindikato na sabi nga ni si Turtulpo, matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice?
Alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Madam Chair, Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala kang nakitang number, may letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po, na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? May cup po, tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yon, saang port kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. ito si previous question. Opo. Yes, SP Pro Yung Temp. port- Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila? So, sa Metro isang port Manila? sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put on record, Sen Joel. just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story? Pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi matutulungan mo din ang komite para at ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas, hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, pag gusto natin malaman. Pwede mo inarrange sa Madam Chair? May I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Miss Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Pero ngayon pa lamang, I am hearing objections to the motion to go into executive session. I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganteng ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Sen. Madam Joel. Chair, But in any Madam case, Chair. yes, before Sendoroy again, there was a motion, duly seconded, may strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po. Madam Chair, Salamat, Sen. Sherwin. I am inclined- Sen. Duroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung nararamdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayong information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod, but they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Wag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa
profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play, and malay mo, binarningan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo tayo naman ang mangailangan ng abogado in the future. So labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job and your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Joel? May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Klaro po sa akin yun, Madam Chair. As much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebabyhin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chair, kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sem, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. No, Miss Alice, kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingi lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Sige. po sa public. Okay, Isulat mo sige. na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Before Sen JV, yan, Miss Habang Alice, isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Habang Sen sinusunod JV. ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga manarrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag nyo kaming uutusan, Miss Pasensya Alice. na po. Ano yung naging ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Madam Chair, as much as gusto ko pong sabihin pero hindi ko po alam yung location kasi puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko? Isaya, few hours lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Apo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay hindi po ako sure sa nationality po niya pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina ba Asian siya? po siya, African? Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone nyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino.
Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam, basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahe kayo sa yate. Opo. Estimate number of hours Hindi pagkat ko po bago kayo ma-estimate kasi baka lumipat. magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi pa Opo, ba gabi nung po. lumipat sa barko or madaling araw na? Ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim So, pa rin po. anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi, anong oras kayo sumampa sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So bago mag-10, so mga 9 p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Opo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Anong Araw katagal? po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Sa mga 4 days kayo doon. And then paglabas nyo sa room, teka, 4 na araw nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako nun. Nakakatakot